Nakangiti akong bumaba ng sasakyan ko. Pagkalabas ko agad ay akong huminga ng malalim at nilanghap ang sariwang hangin dito sa harap ng hotel ko. Mas lalo pa na lumaki ang ngiti ko sa mukha. Ang ganda ng hotel ko. Ang ganda rin ng gising ko. Naalala ko ang mga ginawa namin ni Harvey kahapon. Puno ng kasiyahan. Kahit pala ay nagkalinawan na rin kami sa mga ibang bagay. Nagpahinga na rin ako ng maayos nang malaman ko na hindi naman pala ako nagkasala. Nagkahiwalay na pala sila ng gabing magkahalikan kami ni Harvey. Nasabi ko na rin sa kanya ang mga gusto kong sabihin. Naipaliwanag ko na kung bakit inuna ko ang pag-aaral ko at kung bakit ako umalis ng walang paalam. Good morning, Ma'am Av. Nakangiting saad sa akin ng security guard. Nginitian ko naman ito pabalik. Dumiretso ako sa elevator at pumunta sa palapag kung nasaan ang opisina ko. Sinalubong ko na rin ng ngiti ang sekretarya ko. Ewan ko ba ang saya-saya ko ngayon. Blooming kayata ngayon asar sa akin ng sekretarya ko. Umiling naman ako, mabuti nga at nabawasan ang mga iniisip ko at naliwanagan na rin ako sa ibang mga bagay. Magagawa ko na ng maayos ang trabaho ko. What's my schedule for today? Tanong ko habang binubuksan ang laptop ko. Ginaganahan ako magtrabaho ngayon. Ay nothing, free ka today. Wala pala akong gagawin ngayong araw. Mabuti na lang ay nagawa kong pagsabayin ang mga problema at trabaho ko dahil kung hindi, panigurado na tambak ang mga gagawin ko ngayon. Pinagpatuloy ko lang ang ginagawa ko. Ngunit maya-maya pa ay may nag-text sa telepono ko. Kaya kinuha ko iyon at tiningnan. Napangiti naman ako. Si Harvey. Are you free today? Pagkakabasa ko ng text ni Harvey sa akin. Sakto, ang sabi ng sekretarya ko ay wala akong gagawin ngayon. Yes, I'm free. Ibinaba ko ang telepono ko at napahawak ako sa mukha ko. Gusto kong tumili dahil sa kilig na nararamdaman ko ngayon. Pakiramdam ko ay nililigawan ako ni Harvey. Susunduin kita mamaya. Text ulit ni Harvey. Date na ba to? Susunduin? Halos may bato ko ang telepono ko dahil may bigla na lang nagsalita sa tabi ko. Ang sekretarya kong tsismosa. Kanina pa pala itong nakikibasa sa text ni Harvey. Ang boss ko pumapag-ibig. Baka naman. Bonus lang, boss Anya. Total masaya naman ang puso mo ngayon. Pasimpleng pagpaparinig ng sekretarya ko. Loko talaga. Magtrabaho ka na, saad ko, at nagkunwari na seryoso. Itinuloy ko ang pagtitipa sa laptop ko. Maya-maya naman ay sumunod na ito sa sinabi ko at lumabas na ng opisina ko. Doon ay nilabas ko na ang kilig na nararamdaman ko. Agad akong nagsisigaw at hinahampas ko pa ang sarili ko dahil sa kilig. Grabe. Kinikilig talaga ako. Nagpatuloy na lang ako sa pagtatrabaho. Masaya at masarap magtrabaho ngayon. Lalo na't hindi puno ng problema ang utak ko. Dahil ang puso ko naman ay sumasayaw sa kilig na nararamdaman ko ngayon. Sana ganito palagi. Nakarating na kami ni Harvey sa restaurant na sinasabi niya. Ako naman ay nagulat din dahil sa kung saan niya ako dinala. Ewan ko ba kay Harvey? Palagi niya akong ginugulat. Ito ang restaurant kung saan niya ako dinala dati. Ito ang restaurant kung saan kami kumain dati pagkatapos ko siyang sagutin. Sa restaurant ng Uncle Atlas niya. Hindi pa rin nagbabago itong lugar. May mga iilan na pagbabago lang. Ngunit ang pagkain never nagbago. Grabe. Fan na yata ako ni Uncle Atlas dahil sa sarap niyang magluto. Do you like the food? Tanong sa akin ni Harvey. Tumango naman ako habang punong-puno ng pagkain ng bibig ko. Tumawa si Harvey. Ako naman ay walang pake. Ang sarap. Oo nga pala, kumusta na si Ate Himera? Tanong ko naman habang ang dessert na ang nilalantakan ko ngayon. Napaisip kasi ako kanina. Ang huling pagkikita namin ni Ate Himera ay buntis pa siya noon. Kumusta na kaya sila ngayon? Siguro ay malaki na ang anak niya ngayon. Iniisip ko pa lang nasisiyahan na agad ako. Maybe at their house. You want to see them?
Sabi ni Harvey habang pinupunasan ang labi ko. Ewan, busy ba sila? Kung pwede lang naman, miss ko na si ate. Hindi naman siguro. Wait, I called him. Sagot ni Harvey sa akin. Tumayo siya upang tawagan sina Ate Himera habang ako naman ay nanatili lang sa upuan. Habang wala naman si Harvey ay patuloy lang ang paglaman ko. Grabe. Marami na akong nakain, ngunit ang tiyan ko hindi pa yata nakontento. Lumingon ako ng bahagya upang tingnan ang lugar, pero may iba akong nakita. Pamilyar sa akin, parang si Kylo. Tiningnan ko lang ito upang masigurado ko kung si Kylo ba talaga yan. Pero ang kasama niya parang pamilyar din sa akin. Bumalik na si Harvey sa upuan namin pero ang atensyon ko ay nasa dalawang lalaki pa rin na nag-uusap sa isang gilid. Sino naman kaya ang kausap ni Kylo? Bakit pamilyar din siya sa akin? At saka mukhang seryoso ang pinag-uusapan nila. Kylo! Pagtawag ko kay Kylo. Agad naman itong lumingon sa akin at nagtaka nang makita niya na kasama ko si Harvey. Napasampal naman ako sa noo ko. Oo nga pala, ang huling pagkikita nila ni Harvey ay nag-aaway pa sila noon. Nagulat naman ako dahil lumapit sa amin si Kylo. Kasunod ang lalaking kausap niya. Lumipad sila rito sa lamesa namin ni Harvey. Sakto naman dahil makalibang lamesa at kasya kaming lahat. Leo, saad ko habang nakatingin sa isang lalaki na kasama at kausap ni Kyla kanina. Tama, si Leo. Napatingin naman ako sa kanilang lahat. Si Harvey ay nagtataka. Maging si Kylo rin, habang si Leo naman ay natawa nang makita niya ako. You know each other? Nagtatakang tangonong ni Kyla sa akin. Ako naman ay tumawa ng malakas habang sinasabi na magkakilala kami. Siya ang kaklase ko na magaling sa journalism. Yaman mo naman, Anya. Pwede ba akong gumawa ng article about you and your business? Pangasar sa akin ni Leo. What? What's happening, Leo? Singit naman ni Harvey habang kami ni Leo ay nagtatawanan. Oo nga pala, may kasama pala ako. Si Leo, ka-schoolmate namin yan sa Sylvia's School. Saad ko para maalala ni Harvey. Lumapit ng bahagya sa akin si Harvey at bumulong. Natawa naman ako sa sinabi niya. That guy who laid his hand on your waist? Yung sumalo sa'yo kasi munti ka nang matumba? Tumpa? Natawa ako. Naalala niya pala yon. Kumusta ka na, Leo? At saka, bakit parang ang seryoso na pinag-uusapan ninyo itong si Kylo? Pangumusta ko sa kanila. Nitong mga nakarang araw, hindi ko masyadong mahaligap si Kylo. Ang sabi pa naman niya, magpapasalon kami, hindi naman natuloy. Wala, business lang. Nauutal na sabi ni Kylo. Naningkit naman ang mga mata ko. May naaamoy ako. May parang itinatago itong si Kylo. Sure? Saad ko habang diretsyong nakatingin sa mga mata ni Kylo. Nakita ko naman na umiwas ito sa akin. Huli? May tinatago nga. Actually, we have to go now. Bye, Anya. Bye, Harvey. Nagmamadali na umalis si Kylo at hila-hila si Leo. Nagtataka pa ang mukha ni Leo na sumunod na lang ito. I smell something fishy. Bakit umalis agad? Magdadagdag sana ako ng order. Nagtataka na saad ni Harvey habang sinusundan ng tingin ang dalawa palabas ng restaurant. Umiling naman ako at napangisi na lang. Siguro ay may tinatago ang dalawang iyon. Hindi kaya sila na? Pwede naman iyon, kaso hindi ko alam kung nagkakagusto na rin ba si Leo sa lalaking katulad ni Kylo. Napailing na lang ako. Bakit ba curious ako? Magkakilala pa lang dalawang pinagsesilosan ko. Natigil ako sa pag-iisip dahil sa sinabi ni Harvey. Selos? Nagselos ka kay Kylo? Tanong ko habang pinipigilan na matawa. Selos si Kylo? Nakakatawa. Yes. Baliw. Pagsesilosan mo yon hindi naman babae ang gusto ng lalaking yon. Sa oras na iyon ay tuluyan akong natawa. Magseselos siya sa bakla. He's gay? Nakita ko na nanlaki ang mga mata ni Harvey dahil sa sinabi ko. Mukhang hindi siya makapaniwala. Effective ang pag-acting ni Kylo. Teka, bakit ka naman magseselos? Biglang tanong ko. Bakit nga naman? Nakita ko na napalunok ito at hindi makatingin sa akin. Uncle said they were going here.
Biglang pag-iiba ni Harvey sa usapan namin. Napakunot noon naman ako. Hinayaan ko na lang at bumalik na ang atensyon ko sa mga pagkain. Sulitin ko na lang ang pagkain. Hindi naman kasi araw-araw ganito kasarap ang nakakain ko. Kasamang baby? Tanong ko habang kumakain ulit. Nasasabik akong makita ang bata. Iniisip ko pa lang nasisigahan na ako. Dati nasa tiyan pa lang siya ng mama niya pero ngayon makikita ko na siya. Yes, kasamang baby. Sagot naman sa akin ni Harvey. Napaisip ulit ako. Ano na kaya ang itsura nila? Naalala ko pa, palagi inaaway ni Ate Mera at Uncle at last. Ganon pa rin kaya sila hanggang ngayon? Pagkatapos ng 30 minuto ay dumating na ang uncle ni Harvey, kasama ang nobya at ang anak niya. Ang ganda! Unang kita ko pa lang sa kanila ay hindi ko agad sila namukhaan. Ang uncle ni Harvey ay nananatili pa rin ang kisigan, walang nagbago kahit konti. Si Ate Himera naman ay mas lalo pang gumanda. Parang hindi nanganak. Ang katawan ay sexy pa rin at ang pinakahihintay ko ang anak nila ay isang batang lalaki. Mukhang anghel, ang ganda rin ng mga mata. Pareho sa mga mata ni Harvey at sa mga mata ng uncle ni Harvey. Napakapogi na bata. Ay niya, unang sabi ni Ate Himera nang makita niya ako. Agad naman akong tumayo at niyakap si ate. Binati ko naman si Uncle Atlas at ngumiti ito sa akin. Nabaling ang atensyon ko sa anak nila na tahimik lang. Mukhang napakabait na anak. Say hi to your tita Anya. Saad ni Uncle Atlas at kasunod noon ay tumingin sa akin ang bata. May ngiti ito sa labi habang hawak-hawak ang teddy bear. Hi tita Anya. Natunaw ang puso ko nang marinig iyon. Napaka-cute ng boses, pero diretso na magsalita. Sa tansya ko sa 5 taon na ang bata, dahil buntis pa lang si Ate Himera noon, ay umalis ako pagkaraan ng 5 taon. Dapat 5 taon na rin ang bata. Sit here, Ate Hera. Aya ni Harvey sa kanila. Naupo naman sila sa lamesa namin. Magkatabi kami ni Harvey habang si Ate Himera at Uncle Atlas ay magkatabi at sa gitna nila ang bata. How are you, Anya? Nakikita kita sa dyaryo Nakangiti na sad sa akin ni Ate Himera. Ngumiti naman ako. Ayos lang kayo? Anong pangalan ng baby? Sagot at tanong ko sa kanila. Hindi mawala ang tingin ko sa bata. Ang cute. Atlantis. Magandang pangalan. Bulong ko habang nakatingin pa rin sa bata. Ang bata naman ay tahimik lang na nakaupo. Pasalamat nga ako at hindi makulit ang batang yan. Saad ulit ni Ate Himera. Palagi namang istorbo kapag pinutol ni Ate Himera ang sasabihin sana ni Uncle Atlas at siya ang nagsalita. Tama lang, hay nako. Tigil-tigilan mo ko Atlas. Mahirap mga anak. Sabay kaming natawa ni Harvey. Hindi pa rin pala sila nagbabago. Parang aso't pusa pa rin silang dalawa. Kayo, kumusta kayo ni Harvey? Natahimik kami bigla ni Harvey. Hindi ata alam ni Ate Himera na umalis ako. At nagkahiwalay kami ni Harvey. What about your two and shopping together? Don't worry, ako mag-aalaga kay Atlantis. Pasalamat naman ako dahil iniba ni Uncle Atlas ang usapan. Tumayo ako at si Ate Himera. Iniwan namin si Harvey at Uncle Atlas. Napangiti naman ako, parang katulad lang nito ang dati. Nasa isang mall kami, malapit sa restaurant. Mabuti na lang at may malapit na mall pala rito para hindi na kami lalayo ni Ate Himera. Naglakad-lakad lang kami habang nag-uusap. Tara! Saad ni Ate Himera at pumasok kami sa isang bilihan ng mamahalin na mga bag. So, umalis ka ng ibang bansa at iniwan si Harvey? Tanong sa akin ni Ate habang pumipili ng bag. Ako naman ay napatango lang. Ngayon lang pala nalaman ni Ate Himera ang nangyayari dahil pagkatapos pala niya mga anak, pumunta sila ng ibang bansa. That time I have to choose between Harvey and my study. But I choose my study. May lumapit sa amin na isang sales lady. Siya ang nag-guide sa amin tungkol sa iba pang style at design na pwede naming pagpilian. Hindi naman kita masisisi. Kung ako ang nasa posisyon mo, pipiliin ko pa rin ang pag-aaral ko, sabi ni Ate Himera habang pumipili pa rin. Pero bakit hindi ka nagpaalam kay Harvey? May kurot sa puso ko nang marinig ko yon.
Kahit ako ay nagsisisi na hindi ko ako nagpaalam kay Harvey. Hindi ko rin alam, natakot ako. Saad ko, bumalik na naman ang mga naramdaman ko ng mga araw na iyon. Sumasabay pa ang konsensya ko. Ngayon pwede na, single na si Harvey. Ikaw rin, ituloy niya na. Mukha namang may gusto pa rin kaya sa isa't isa. Kumuha ito ng isang bag at ibinigay sa isang empleyado. Ako naman ay nagkunwari na tumitingin rin sa mga bag. You should try again, lalo na ngayon, wala nang pipigil sa inyo. You should cherish the moment, gaya ng sabi nila, it's now or never. Malay mo, parehas pala kayo ng nararamdaman. Napaisip ako dahil sa sinabi ni Ate Himera, it's now or never. Nagbayad na kami at umalis. Pagkatapos noon ay bumalik na kami sa restaurant. Naabutan na namin si Harvey at si Uncle Atlas na natataranta na dahil sa pag-iyak ng bata. Ang cute nilang tatlo. Thanks God, bumalik na kayo. Saad ni Uncle Atlas habang pinupunasan ng pawis nito sa noo. Ngumisi naman si Ate Himera. Binuntis-buntis mo ko tapos ngayon nahihirapan ka. Sambit ni Ate Himera habang kinukuha si Atlantis. Kung hindi kita binuntis, edi wala kang gwapong anak ngayon. At saka kung hindi kita nabuntis noon, tatakasan mo lang ako. Saad ni Uncle Atlas kaya natawa kami. Ganda naman pala ng storya nila. Binuntis para hindi makatakas. Che, palihim na natawa ko. Hindi pa rin sila nagbabago. Nag-aasaran pa rin sila. Pero kahit ganoon ay cute pa rin nilang tingnan. Nakakakilig pa rin. Nagkwentuhan lang kami. Kinumusta lang namin ang isa't isa. Hindi ko pa sana gustong umuwi dahil nakakaaliw ako kay Ate Himera. Pero kailangan na dahil aabuti na kami ng dilim sa daan. Did you enjoy? Tanong sa akin ni Harvey at itinigil ang sasakyan. Oo, sobra. Nakangiti na saad ko. Ako nang nagbukas ng pintuan ng sasakyan para sa sarili ko. Ganon na rin naman ang ginawa ni Harvey. Sa susunod ulit, but I want us to be alone. You know, just us. Sabi ni Harvey habang ako naman ay binubuksan ang gate ko. Kinikilig naman ako sa sinabi niyang iyon. Sure, next time. Gulat na gulat si Harvey dahil sa sinabi ko. Hindi na siya makapagsalita. Nananatilang siya na nakangiti. Kasunod noon ay nagpaalam na kami sa isa't isa. Natigil ako nang makapasok ako ng bahay ko. Kinikilig na naman ako. Napag-isipan ko na magsisimula ulit kami ni Harvey. Dahil bakit hindi? Gaya ng sabi ni Ate Himera, it's now or never.